Ngayong nalalapit ang halalan, kumustahin naman natin ang pangangampanya at iba pang paghahanda ng ating mga kandidato. Makakapanayam natin ngayon sa linya ng telepono si Senator Coco Pimentel na tumatakbo bilang kinatawan ng unang distrito ng Marikina. Magandang hapon po, Senator Coco. Si Princess Jordan po ito ng Congress News. Hi Princess, magandang hapon po at sa lahat po ng nakikinig at nanonood. Magandang hapon po sa lahat. Senator Coco, kumusta po ba ang inyong naging pangangampanya ngayon, last stretch na before the election? Napakasaya. Masaya ang local campaign kasi talagang diretso ka sa taong bayan, naririnig mo sila, mga pangarap nila sa buhay, mga kasalukuyang problema din nila, na babanggit din nila. Masaya po ang local campaign na iba rin ang konteksto ng local campaign from the national campaign. Senator, good to hear na masaya ang inyong last stretch. Ngayon ba, patuloy ba kayong nag-iikot at sa mga susunod na araw, may balak ba kayong talagang pag-igihan pa yung pangangampanya sa inyong lugar? Yes. Dito ako ngayon sa Marikina. Kasama ko mga kabataan at humingi lang ako ng time na sabi ko mag-break muna kami kasi dahil sa interview natin. So tuloy lang po ito at maganda kasi yung distrito ko sa Marikina, District 1. Reasonably yung laki, reasonably yung number of voters, yung bilang ng number of voters. Hindi siya ganung kalaki na distrito. Kaya para sa akin, tamang-tama lang po yung campaign period na binigay po ng batas para po maraming makausap, maraming mapaliwanag yung ating programa di gobyerno. Kumusta naman po yung mga pagtugon ninyo sa mga hamong kinaharap ninyo habang kayo ay nangangampanya? Naku, hindi natin may kakaila, mainit ang panahon and of course, may mga challenges all throughout the days. Paano po natin ito natutugunan araw-araw? Ang ginagawa namin is start early, tapos siyempre wag nang pilitin pagka masyado nang mainit. Siyempre maging reasonable tayo sa katawan ng kandidato at saka sa kanyang mga followers. So tsaka para hindi na natin iniistorbo yung ating mga constituents sa panahon na pinakamainit, no. So nagbe-break po tayo, we start early, then nagbe-break kami. Then tuloy ulit pagka hindi na ganun kainit. So marami tayo. Pero ang masaya talaga, Princess, yung pulong-pulong at saka yung house to house. Kasi talagang pagdating sa house to house, nakikita mo yung actual na lugar kung saan sila nakatira. Ang mga pulong-pulong naman, mas kasi less ang ingay doon sa house to house para tayong piyesta . Pero sa pulong-pulong, doon natin na naririnig yung ating mga kababayan kung ano yung mga pangarap nila sa buhay, ano yung mga problema, ano ang mga dapat tugunan. So, very productive itong local campaign, Princess. Bilang panghuli na lang po, baka may mensahe kayo sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood sa ating programa ngayon. At kung meron pa kayong mga ilulusad na campaign sa mga susunod na araw, lalo na sa last stretch nga po. Siguro yung akin na lang masasabi, yung tulad na sinasabi ko rito nga sa mga kababayan nating Marikenyo sa District 1 ng lungsod ng Marikina, sabi ko, ito payo galing sa senior citizen, payo na ito galing sa isang senior statesman na galing ng Senado. Sabi ko na lang sa lahat, applicable naman ito kahit taga Marikina sa buong bansa. Ang sabi ni Senador Coco Pimentel, use your kokote. Ganun lang po tayo. So, pagdating ng araw ng halalan, andyan na yung balota sa harap natin, pag-isipan natin, ano bang kombinasyon na pinakamagandang kombinasyon ng mga leader ng ating bansa, national man o lokal, para sa ikabubuti, hindi lang ng ating bayan, but pati ng ating bansa. So, pag-isipin natin parehas ang ating national, pati ang ating local. Ayun, maraming salamat po, Senator Coco Pimentel, sa inyong oras.